Masaya ba ang Pasko mo o hindi ka nagpapasko? Alam nyo, maraming mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, mga mananampalataya, naniniwala kay Kristo, pero may mga taong hindi pa rin nagse-celebrate ng Pasko. Ang dahilan nila, dahil daw ito ay pagano. Pero, pagano nga ba ang Pasko? Now, ayon sa kasaysayan, ang Pasko ay kailanman ay hindi ito pagano. Kasi noong araw na iyon, nung nagdiriwang ang mga Kristiyano ng Pasko, hindi naman nagdiriwang din ang mga pagano. Ibig sabihin, ang nagdiriwang ng Pasko ay walang iba kundi ang Kristiyano. Hindi ang mga pagano. Therefore, hindi pagano ang pagse-celebrate ng Pasko. Bakit ito sinelebrate? Sinelebrate ito para maiiwas sila doon sa tinatawag na selebrasyon ng mga pagano. Ano ang selebrasyon pong ito? Ito ay tinatawag na Saturnalia, na ang mga pagano noon ay nagse-celebrate na ang sinasamba ay Saturn, kaya Saturnalia. Gayon din, kasabay nito, nagdiriwang din sila ng tinatawag na Sol Invictus. Na ang ibig sabihin, nung Sol Invictus, sila ay mayroong Diyos-Diyosa na walang iba kundi ang araw. Kaya kung titingnan natin, ay sinasabi nila, ay pagano yan, kaya huwag na nating tingnan mabuti. Pero ang tanong, sino ba ang nag-celebrate ng Pasko? Sila ba ang pagano? Kasi kung ang pagano ang nag-celebrate ng Pasko, ay pagano ito. Pero kung pagano pa rin ang nag-celebrate ng Pasko, ay hindi na sila pagano. Kasi ang pinagdiriwang nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang nagdiwang ng Pasko ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. Ang dahilan to ay para ihiwalay yung mga Kristiyano na titingin-tingin lamang doon sa tinatawag na selebrasyon ng pagano at makapag-celebrate sila ng kanla na ay pinagdiriwang naman ay si Kristo. Ikalawang dahilan ay para na rin yung mga ibang mga pagano ay hindi maengganyo pa sa pagano at makapag-celebrate sila sa tunay na Pasko. At yan po ang ginagawa natin ngayon. Kapag nagse-celebrate tayo ng Pasko, nakakalimutan natin yung ibang mga pagano. Kasi ang tunay nating sinasamba ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Now, napakaganda ng pagse-celebrate ng Pasko at siguro pagka kayo talagang Kristiyano, ay dapat inyong sineselebrate ito, inaalala yung kabutihan ng Diyos na minsan siya ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga ay nangyari nung ipinanganak ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakagandang ipagdiwang na dahil sa Pasko, nagkaroon na tayo ng magandang pag-asa na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na pagkamatay natin dito, ay pwede tayong magkaroon pa ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Kasi nga, siya yung tinatawag na tagapagligtas. Ano pa ang dahilan bakit sinasabi ng pagano ito? Kasi nga, ito daw ay wala naman daw silang problema sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya lang bakit daw itinapat pa ng December 25? Ito nga December 25, ito nga ay selebrasyon ng pagano. Now, kung titingnan natin mabuti, ay ang December 25 talaga ay selebrasyon ng mga pagano. Pero ang dahilan nga nito ay para nga maiiwas. Kaya hangang-hanga ako sa mga Kristiyano noon. Kasi ngayon, kung titingnan kong mabuti at aking i-evaluate ang nangyari, ako talaga'y humahanga sa mga Kristiyano. Biro nyo, naisip nila yon na sa gitna ng paganong selebrasyon, sila ay nagselebrasyon para hindi lang mahawa yung ibang mga Kristiyano at para lamang yung iba namang pagano ay magkaroon ng makita nila kung paano sinasamba si Jesus Christ. At ayun nga yung tinatawag na Christmas. Kaya yung salitang Christmas nanggaling sa Christ at yung salitang Mass nanggaling sa Misa, nagawain para kay Kristo. Yan ang dahilan kaya nagpasko sila. Kaya napakagandang i-celebrate ito kasi yung unang mananampalataya, nag-celebrate niya . Pero tingnan nyo ang naging resulta. Ngayon, hindi na naman naalaala yung paganong selebrasyon . Alam nyo kung bakit? Kasi nga, sinabayan ito nila.
Kung hindi nila sinabayan ito at pinabayaan na nila yung paganong selebrasyon, sana ang naalala pa rin at nagpapatuloy yung selebrasyong pagano. Pero ano ngayon na nagpapatuloy? Ano ang naaalala ng mga tao ngayon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kapanganakan. Sabi ng ilan, bakit naman December 25 pa itinataon? Bakit? Kasi hindi naman talaga yan ang tunay na kapanganakan o petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ. Yan daw ay malamang na May o April. Pero bakit hindi rin sila nagse-celebrate ng Pasko sa April o May? Kaya nakapagtataka ang mga bagay na ito. Kristiyano sila, kailan kaya niya sinisiwalat o pinapahayag yung mga talataan sa Biblia na nagpapakita na ipinanganak si Jesus Christ. So, ito talaga ang napakagandang panahon. At kung titingnan ninyo, yung salitang Sol Invictus, yun nga yung tinatawag na Sunday. At kung titingnan ninyo mabuti, ay sasabihin natin na kung ang dahilan natin ay kasabay, ay bakit tayo sumasamba ngayon sa Sunday? Bakit linggo tayo samantalang ang Sunday ay araw yan, Day of the Sun, na ang sinasamba ng mga pagano ay walang iba kundi ang tinatawag na araw. Kaya kung titingnan natin, parang napakalabo naman noon na pagano ito. Kasi ang pinakamahalaga ay kung ano yung sinasamba mo. Kasi katulad ngayon, kapag tayo nananambahan tuwing Sunday, sino ang sinasamba? Kung may sumasambang pagano, tayo sumasamba rin. Kita nyo, hindi kino-question yun, pero ang Sunday, wala na tayong makikita kahit Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lahat yan kinuha na ng mga pagano. Lahat yan may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Ang Sunday, ano ang Sunday? Ang Sunday ay pagsamba sa araw. Ang Monday, pagsamba sa buwan. At kung titingnan po ninyo, kung kayo gusto talagang magsaliksik, saliksikan ninyo ang pinagmulan ng mga araw mula Lunes hanggang Linggo. At makikita ninyo, lahat yan may kasabay na pagano. Ay saka nga papupunta, di wala na. At saka, kung ganun talaga ang ating pananaw, ay di sana hindi na tayo sumasamba sa Sunday. Kung hindi na tayo sumasamba kasi wala nang hindi kasabay. Kaya ang pinakamaganda, sabi nga ni Jesus Christ, ay maging makapagpakumbaba tayo gaya ng kalapati at maging matalino tayo gaya ng ahas. Sabi naman ni Apostol Pablo, samantalahin natin ang pagkakataon. At ito nga yung pagkakataon na maipahayag natin ang mabuting balita. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa lahat ng inyong ginagawa at sinasalita, gawin nyo sa ikaluwalhati ng Panginoon. Ngayon, kung sa Paskong ito ay sinasabi nyong ito ay pagano, ay di wag kayong sumamba, walang problema doon. Pero ang tanong, naluluwalhati ba ninyo ang Panginoon? Okay? At naipapahayag ba ninyo ang salita ng Diyos ng malayang-malaya sa araw na ito? Kapag naipapahayag natin kasi ang salita ng Diyos, lalo na ngayong Kapaskuhan, ay naluluwalhati natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga insight na ito, inyo pong tingnan mabuti. Saliksikin ninyo mabuti kung history ang inyong sinusuporta sa pagano, ay sablay po. Kasi yung history mismo ang nagpapakita na ang mga Kristiyano ang nag-celebrate ng Pasko at hindi naman pagano. At kung ang titingnan naman natin yung December 25, ay wala na naman pong araw na hindi kasabay ng tinatawag na pagdiriwang ng pagano. Lahat po ng araw may kasabay na pagdiriwang ng pagano. Kaya maging matalino na lang po tayo sa araw ng Pasko at ang pinakamahalaga na ipapahayag natin ang kabutihan, kadakilaan, ang pag-ibig ng Diyos, lalong higit ngayong Kapaskuhan na napakagandang pagkakataon for evangelism. Salamat at sana kung meron po kayong komento para po rito ay ating pong pag-usapan ang mga bagay kung ito. Purihin ang Panginoon, pagpalain kayong lahat ng Diyos. Merry Christmas sa inyong lahat.